Comelec gatbat po yan. Nagkataon lang na nagkaroon ng patayan. Ginamit ko isang siraulo, hindi ko maintindihan na ginawang chewing gum yung siya ko. At pagkatapos nun, yung pala naman ay may problema sa pamilya. Nakagamit ng isang hindi lisensyadong baril. Narihan po, wala pong lisensya yung baril. So why put the blame on us? Kako nga, sana naman maging batayan ito. No? Common sense lamang po, tulad nung sa PNP, checkpoint, choke point, whatever it is. The police are doing their jobs because they're mandated by the law to do so. No? Ngayon, yung mga spotter nila, malalaman nila yan eh. And they have the records. Meron na po tayong laptop. Kung yung vehicle mo nakakuha ng fit sa highway patrol, that vehicle is suspicious, itatabi po kayo ng police. At kapag kayo ay lumaban, abay pasensyahan, hindi po magiging keso yung lamanan niya. Certified encounter yun. Kasi nasa syudad tayo. Now, going back to the firearms, sana po, napansin po natin, I was one of the guests at PT before a few days ago. Yung pong mga kababayan natin, and I'm one of them, no? Isa po akong malinaw na ehemplo. Tinanggalan po ako ng karapatan magdala ng baril. Alam naman po natin na hanggang ngayon, yung mga sindikatong yan, nandyan lang nakangiti. Kasi wala ka ng baril eh. Sige, Mr. Parsons o Director Parsons, teacher po ang namin. Kaya sabi ko, kaawa-awa naman si Juan de la Cruz na gusto lang mabuhay, tinanggalan pa ng karapatan. But as a good citizen of this country, I follow the law. We always follow. Being a former or retired officer of the Philippine National Police and the Armed Forces, kasi PCI at people kami nun eh. Ito mga batch ko sa class 79, sa direct commission ko. Kaawa-awa naman, no? Astig tumayo ka, naka-uniforme, PNP ka, PC ka. Ngayon po, hindi na halos makalabas ng bahay sapagkat natatakot, lalo na yung mga kasama ko, hindi po CID, CIS pa kami ng araw eh. Natatakot po. Sa laki ng atraso ginawa nila kung sa mga sindikato nakalaban ng batas, ngayon natatakot na po lumabas. Yung mga PNP retired officers na dati magaling sa in the performance of their official duties, natatakot na rin lumabas sapagkat yung buhay nila ay nakataya. Ngayon, sa side naman namin, as sports, no, wala na po kami, wala na ngayong IPSC or IDPA competitions sapagkat talaga total gata. Let us respect that. That is the law. Maybe after the election, dyan po natin pag-usapan yung issue. But I'm telling you, I would like to address this to the Comelec, Commission on Election. Alam po ninyo, yung ating presidente, automatic exempted yan, di ba, attorney? Yung mga senador, yun lang ang inapruban. Yung mga congressman, maghintay muna kayo. Yung mga mayors, down the line, kasama na po si Director Parsons, check ka muna. Time first. Pag tinabing ka, panuurin mo muna. Pag pinigyan ho, pag binakpakan kayo, pati yung mga, and the rest of the guys, pag binakpakan kayo itong mga kriminal, ay panuurin mo na lang. Baka sakali hindi ka tamaan o bala. Di ba? Okay. So siguro, pinapalutong bilang isa rin na dati sa program, ang responsible gun owner, mangihinayang sa bala. Ang criminal, to may consent. Rarat-rat pa. Okay? So, siguro, tanungin ko lang si Attorney Rick Ribo. Attorney, huwag na yung RSP muna, sa batayan ng Commission ng Election. Kasi, there was a time, isang responsible gun owner, a Philippine representative to the International Shoot Fest, si Miss Go. She was on her way to Binondo residence. Doon sa eskolta, hinaraw siya. Pero, matalas yung bata, riding in tandem, pinutukan siya, nakaedad, pinutukan niya. Pilit siya kinakasuhan nun, pero good. Nakita yung crime ay defense and at the same time offense. Sa batas mo ng Commission on Election ngayon sa total gun ban,
Do you agree na mismo mga police natin at saka military authorities natin during wartime lang sila dapat magdala ng barela from the camp where they have served to the residence, bawal na? Do you agree with this? Kasi hindi mo maalis, katulad nila Colonel Castillo, nila Major Rosal. Nung mga junior officer sila, napalapan sila, may napilayan sila sa sindikato. El sindikato hindi titigil hanggang hindi nakagagante. Ano palagay nyo doon sa batas ng Commission on Election? Well, initially kasi, yung mga ganyan na batas, these are what we call mala prohibita. Mala prohibita. Prohibita. That means, the mere possession, regardless of intention, unlawful na agad yan. Kasi special law yan. Ngayon, dun sa tanong kasi kung whether tama ba yun, you are now asking the question on whether there is wisdom on that. Okay. Now, sa ating patakaran, sa ating batas, we yield to that. Ibig sabihin, kung ano ang wisdom nila, surrender tayo doon kasi sila ang expert sa field na yan. I may not personally agree with that kasi the safety of a police officer is a continuous instance. Hindi lang sa office Yung transit, that's still part of the safety that we must protect. Yes. But since there is a law, which we must abide, sabi nga ni Sunny, we must abide by that. Otherwise, laissez-faire tayo. Nakakalungkot po kasi yung ginawa yung mandato na yon kasi natawag doon sa Atimonan Massacre, bla bla bla, yung Cavite, yung buwang ating na Robin Hood, di ba? Yung kay Flores na barkada ni Siman, administrator, parang nagtataon kaya biglang naging sumobra naman ang higpit ng ano. Actually, naging erratic pa si Chairman Brillante, di ba? No one is above the law. Tinawagan siya naman ang kanya, boy, the President is exempted from that law. So, paano ho ang tao tayo? Diba? Actually, pwede mag-ano yung comment magbigay ng exemptions. Yes. And that the exemption should be based on reality. Hindi ko pwede yung theoretical Theoretical, at saka based doon sa argument. Correct. Okay. Meron dalawang Comelec commissioner, pirma. Ewan ko kung sino yung tagapamagitan. Nasa Pinoto yung tagapamagitan araw-araw Pero get away. At nandiyan sa namin. Anyway, ikaw na, pahingay natin ang baril at check on Chongkoy. Takay tayo mamaya. Nandiyan yung mga taga-Comelec. 50 to 100. Anyway, ang isang mainit na usapin ay yung kahina-hinala na pagdaan ng US naval ship, partikular na USS Guardian na makailan. Hindi ko malaman kung ano talagang posisyon ng aking administrasyon ngayon, bagamat nasabi si DOTC Secretary Jun Mabaya na definitely sisigilin ang US Naval Forces. But the question remains, hindi naman dumadaan doon talaga yung mga barko ng Amerika. Bakit naroon? Siguro ang makasasagot niyan ay yung ating isang kasama sa pangangalaga ng kalikasan, si kasamang Alvin de Guzman.